Sa isang arkipelago katulad ng Pilipinas, hindi ka taka-taka na madaling nakakalabas-masok ang mga iba't ibang ilegal na kargamento at sibilyan patungo sa karatig bansa at vice versa. Bukod sa kulang raw ang mga nagbabantay, talamak rin di umano ang korupsyon at ang lagay-lagay system. Ang pagbiyahe ni Arnel papuntang Malaysia, magiging legal at mas ligtas sana kung dadaan sa tamang proseso. Sa isang paupahang lodging house sa bayan ng Rio Tuba, napag-alaman naming mayroon pa ng immigration officer na nakatalaga rito. Yung unang trabaho natin dito, yung foreigner, para matingnan, ma-determine kung sila ba illegal or illegal na pumapasok dito. Kasi unang-una itong lugar na ito, halos sa matter of 7 hours lang from Kudat. So, madaling pumasok dito yung mga Malaysians, national. Yung lugar na ito ay border. So, kaya naglalagay ng immigration dito. Yun ang number 1. At pagkalawa, itong mga foreign vessel natin dito, sinicheck natin yan. Hindi bahagi ng tungkulin ni Roland dito ang magbigay ng permiso para mga ibang bansa. Kaya ang maghapon nila, nilalangaw. Yun ang problema natin dyan. Nag-check na sila rito. They were going to Bangkalaan, Balabak, Mangsi. Ayun, hindi pala Mangsi ang punta. Diretso pala sila ng Kudat. Pag pumunta ka ng Kudat, number 1, kailangan dumaan ka sa CLQ. Ang conducting ng paglabas, papuntang Kudat, wala dito. Sara talagang officially wala rito. Pag lumabas ka galing dito, illegal. So ang the best way yan, pumunta ka ng Zamboanga. Zamboanga ka dumaan. Pumupunta lamang sa Rio Tuba si Roland at kasama nitong customs at health quarantine officers kapag may ininspeksyoning banyagang barko. Kaya ang madalas na pagpuslit ng mga kababayan natin sa backdoor, hindi rin nababantayan. Marami, pero nga, paano mo makukuha mo yan, ma-eliminate yan? Yan ay dumadaan sa isla. Imagine mo, wala tayong vessel dito. Wala kaming capability na para habulin yung mga yan. Inaamin ko talagang wala kaming patrol boat. Dapat meron tayong ganun. So, titignan mo, napakalayo nung katulad ng Bangkalaan, Mangsi, Balabak. Papasok sila dyan. Tapos didiretso ng Bululuyan. Bayla na sila. Hindi mo naman didetect yan. Lalo mga Malaysian national, kung Indonesian national, kung magsasama sa atin, huwag lang magsasalita, hindi natin ma-determine yan na yan. Hindi tinipigilan. Ano? Wala tayong basis na para sa natin, pigilan natin yan. Maliwanag na malabo pang masugpo sa ngayon ang palala ng palalang kaso ng illegal na pagbabackdoor. Kaya sinubukan ng aming team na sundan ang ruta ng backdoor. Apat na oras ang biyahe mula Rio Tuba hanggang isla ng Bangkalaan. Maraming pinanggagalingan. Hindi lang Rio Tuba. Bululuyan, Uring-Uring, Pulot. Hinto-hinto ito sa mga isla para magbaba ng pasahero. Ang drop-off point, papuntang Kudat, ay ang mga isla ng Marabon at Bangkalaan. Sa mga pasaherong bumababa, mahirap tukuyin kung sino ang mga nais tumawid papuntang Malaysia. Kung ikaw ba ay isang human trafficker o isa kang recruiter, sasakay ka rito ng ferry rito. Sasabihin mo ba na ikaw ay papunta ka ng Kudat? Kasi hindi ka illegal. Kung ikaw isang owner ng motor lang, sasabihin mo pupunta ka ng Bangi, pupunta ka ng Bangkalaan, or somewhere Mangsi, borderline. Part ng Pilipinas yan. Paano mo kukontrolin yan? Espekulasyon din ng PNP na ito rin ang nagsisilbing gateway para tumakas ang mga kriminal. Nang matunghayan namin ang isa ng Bangkalaan, ang mga buhangin nito kasing pino ng Boracay. Magkakalayo ang mga bahay. Napakasimple ng pamumuhay. Mas maraming nakatirang kapatid nating Muslim sa Balabak Group of Islands.
Sa isla ng Marabon, naganap ang madugong engkwentro ng Moro Islamic Liberation Front at militar noong 2009. Kaya pinaniniwala ang magulo rito at pinagkukutaan ng tropa ng MNLF. Kami naman, mga sinasabi, mga leader ng mga Muslim dito sa South, Palawan, makipagtulungan kami sa gobyerno upang masugpo natin yung mga illegal activities. Ang kinakatakutang MNLF, matagal na rin palang hangad na maranasan ang kaunlaran sa pamamagitan ng trading port sa Balabac. Makipagtulungan kami sa gobyerno para sumpuin natin ang mga ban item na papasok nila. Yung hindi pwede ipasok ng custom, bawal sa custom, so ipagbawal natin yon. Lalo na yung mga drugs na yan, yung shabu na yan, yung mga blue seal cigarette na yan, kung hindi taxable, hindi natin payagan na makapasok dito sa ating lugar. Kasi talagang sa Islam, mahigpit talaga ipinagbabawal yung mga tulad na nakakahilo o nakakasira sa utak ng mga tao. Hindi pa dumarating ang mga Kastila. Nakaugalian na ng mga taga rito na mag-angkat ng produkto sa Malaysia. Maraming beses isasakay sa mga sasakyan bago makarating ng Maynila. Dito, bangka lang o pambot lang, ihatid nila doon sa Kudat, may bibenta na nila ang isda nila sa mataas na presyo. Ang problema sa backdoor, maaaring maresolba raw kung ipapatupad ang paglalagay ng limited port rito. Excuse me, yung limited port natin, yan ay isang project ng BNB Yaga yan. Yan ay barter trade. Pero intended for barter trade lang, walang passenger dyan. Hindi isyuhan sila ng BNB Yaga na ID para ma-determine na sila yung mga traders, member ng traders. Inumpisan ng proyektong ito, 5 taon na ang nakararaan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos. Ito ay panahon ni Gloria. Kung natatandaan mo yung Roro, yung food basket niya, continuation ng project na ito eh. Susunod, natagpuan namin ang isang pantalan na matagal na palang ginawa, pero hindi pa rin binubuksan hanggang ngayon. Matagal na namin hinihintay dahil gustong-gusto namin magka-open port kami dito. Sa pagbabalik ng inyong Under Special Investigation.